Yan, dami namin ngayon, no? Mga nagkalat sa S-Lex sa'yo. Yun, no? Sarap, sana matuto rin tayo mag-wheelie. Nag-wheelie pero may pagkain pala sandali, oh. Isa pa sa pinakamaganda talaga dito sa ZH2 na napansin ko. Ang alam ko guys, ang price ng ZH2 ngayon, mga gentong kalsada guys, ang fuel consumption natin is, isa lang ang pwedeng gawin dyan, bumomba. Ito, napakalaki, oh. Yung ZH2 natin guys, parang lumiit, tignan. Supercharge natin at kung tatanungin naman ako guys kung ano naman yung mga nagustuhan natin, outside, downshift, kurba. Sarap. Isa pa pala guys sa mga medyo downside sa motor natin. Oh shit. Guys, what's up for today's episode? Gamit natin ulit si Kawasaki ZH2. Yung tagal natin hindi nagamit to. So yung mga last vlog natin is nanghiram tayo sa Honda na Transalt. Tapos yung sunod doon is yung Honda XADV. So eto naman muna. So yun, tara, biyahe muna tayo papuntang Batangas. So ang first checkpoint ulit natin is Caltex Maplasan. May mga dadaanan pa tayo doon na kasama natin sa ride. Yan, bali simula dito sa Las Piñas is 5 kaming babiyahe muna. Yung iba susunod na lang doon sa Caltex. Sa episode natin ngayon guys is kahit pa paano i-review natin doon ZH2 naman. Baka magtampo kasi yung mga Honda na review natin tulad ng Transalt, pati yung Honda XADV. So ngayon ZH2 muna ang i-review natin. Pero bago yan, punta muna tayo ng Caltex Maplasan para i-meet muna yung mga iba pa natin kasama sa ride. So bali time check tayo guys, 6:10 ng umaga. Medyo maaga-agang ride na naman to. Malapit lang, short ride lang ulit to papunta ng Batangas. So bali guys, S-Lex na tayo. Napakaganda ng weather today, napakalamig. Sarap. Usually ganito lagi yung take off namin dito sa may Las Piñas. So alis kami doon ng 6. Tapos mga 6:20, 6:30 nandito na kami sa may Caltex Maplasan. So may mga imimit tayo doon sa Caltex Maplasan. Siguro mga 13 yata ang imimit natin doon. Medyo marami tayo ngayon. So 13 sa Maplasan. Tapos 5 kami dito. Bali 18 yata kami lahat. So guys, balik na lang tayo pag nasa Caltex Maplasan na tayo. Tapos i-review natin tong ZH2. So guys, yan, nandito na tayo sa Caltex Maplasan. Ang daming motor ngayon, oh. Yan, eto na, oh. Dami nila, oh. Kagrupo ba namin to? Eto naman yung bida natin ngayon. Eto, si Kawasaki ZH2. So gear up lang kami. Tapos tuloy na rin. Short ride lang to, siguro wala pang 1 hour. So tara guys, samahan nyo kami. So bali guys, papunta doon is may 48 minutes tayo papunta. Tapos 35 kilometers. Saglitan na ride lang to. Nihintay lang namin ibang tropa. Yan, medyo marami tayo ulit ngayon. So time check tayo guys, 7:33. Yan, let's go. Yan, bali itong Kawasaki ZH2 guys is meron siyang 998cc. So meron siyang 197 horsepower. Tapos supercharged na rin siya. Bali guys, maraming key features din itong ZH2 natin. Tulad ng wheelie control, traction control, launch control, tapos assist and sleeper clutch na rin siya. Bali equipped din to guys ng bifunctional na quick shifter. Ibig sabihin, pwede ka magdagdag, pwede ka magbawas ng gear nang hindi ka nagka-clutch. Isa din sa kinagandahan nito guys is kompleto siya sa mode tulad ng rain, road
mode, sports mode, at user mode. Sa fuel naman tayo guys, sa fuel capacity naman nito ZH2 natin is 19 liters. Sa average na consumption para sa akin is kumukonsumo siya ng 12 kilometers per liter to 13 kilometers per liter. Kaya medyo malakas din siya talaga kumonsumo. Pero when it comes to power, nandiyan talaga yan. Kung kailan mo kailangan, nandiyan talaga yung power na yan. Habol ulit tayo, naiiwan lagi tayo. Hirap mag-vlog. Yan, dami namin ngayon, no? Mga nagkalat sa SLEX sa'yo. Ang counterpart naman ng ZH2 sa ibang brand tulad sa KTM is yung KTM Super Duke na 1290. Tapos sa Ducati naman guys is yung Street Fighter na V4. Medyo mura tong ZH2 guys compared dun sa mga competitor na mga nasabi natin. Ang alam ko guys, ang price ng ZH2 ngayon na 2025 model is 950,000 pesos. So sa halagang 950,000 guys, makukuha nyo na lahat ng features na itong ZH2. So kahit pa paano, diba? Sulit na. Dito. Muntik pa tayo lumagpas, turbina exit pala. Yan, intayan muna kami. Muntik na tayo lumagpas. Yun, pasok. So regroup muna kami dito. Sa weight naman pala guys, ang weight ng ZH2 natin is 240 kg. So nandoon siya sa side na medyo mabigat. Pero once naman na natakbo na tong motor natin, is hindi naman na ganun kabigat. Yun nga lang, pag nagtutulak ka sa garahe o nag-aatras ka sa parking, doon mo mararamdaman talaga yung bigat na itong ZH2. So sa brakes naman natin guys, is nagamit tayo ng dual semi-floating na 320mm. Radial mounted siya na 4.32 na Brembo calipers. Sa gulong din pala natin guys, is nagpalit na din pala tayo. Actually, ang stock tires ng ZH2 is Diablo Rosso, Pirelli Diablo Rosso. So nung naubos yung gulong natin sa likod is nagpalit na rin tayo, which is yung Michelin na Road 6. Front tires natin is 120/70 17-inch. Sa rear tires naman natin is 190/55 17. So bali regroup muna kami dito. Hintay namin yung ibang kasama namin. So hopefully walang lumagpas. Yan guys, biyahe na ulit tayo. Ito si Kuya Anton, naka NK 400. So seat height pala natin guys, 830mm. So ang height naman natin is 183 cm. Flat footed tayo dito sa ZH2. Sa upuan naman itong ZH2, medyo hindi siya nasa comfort side, pero kahit pa paano pwede na. Ang matigas lang dito is yung pillion seat natin. Medyo nandoon siya sa side na medyo matigas talaga. Ang pupuntahan pala natin guys dito sa Batangas is Lihim Cafe. First time din natin pupunta dito. Sa mga gentong kalsada guys, ang fuel consumption natin is, tignan natin dito 13.4 kilometers per liter. Sa road mode yan, pero pag sports mode medyo mas magastos talaga. Mas malakas siya sa gasolina. Tapos guys, ano-ano na ba yung mga napalitan natin dito? Yun nga, yung gulong natin, napalit na tayo ng Road 6. Yung side mirror natin, napalitan na rin natin ng bar end from TRC to. Yan, kaya medyo swabe. Hindi na yung parang may malaki dito kasi tayo nga nagvo-vlog. So may harang lagi dito na side mirror kaya medyo convenient para sa akin na gumamit tayo ng bar end. Tulad na rin guys ng supercharge. Parang iilan lang yung motor na may supercharge yata pero ang alam ko lang ZH2. Comment down below na lang kung meron pa mga motor na naka-supercharge. Syempre pala guys yung Kawasaki H2. So ano ba yung pinagkaiba ng H2 at ZH2? Yung H2 guys is siya, parang sports bike talaga siya. So etong ZH2 is naked bike. Meron pa guys yung H2R naman. Yung H2R guys is hindi siya road legal kasi wala siyang headlight. So pang truck lang siya. Sa suspension naman guys ng ZH2, ang masasabi natin is nandoon siya sa medyo matigas ng konti. Pero dahil nga sa weight natin is medyo may kabigatan tayo. So parang nagko-compensate yung bigat natin pati yung sa suspension ng motor. So yan guys, dito na tayo sa lalawigan ng Batangas. Pag-usapan naman natin yung quick shifter guys. So ang ZH2 is bifunctional siya. Ibig sabihin ng bifunctional is pwede ka mag down gear or downshift. Pwede ka rin magdagdag ng gear o up gear. So hindi ka nagagamit ng clutch. Pwera na lang guys is ang minimum na paggamit para mag-activate ang quick shifter natin. Sige po, daan po. So yun nga guys, para mag-activate ang quick shifter natin is not less than 2,500 RPM siya dapat. So maganda yung pasok doon. Yun yung recommended 2,500 RPM. So ayun magche-change tayo ng gear.
O, hindi na natin kailangan mag clutch lever. Isa pa sa pinakamaganda talaga dito sa ZH2 na napansin ko, yung quick shifter din guys. Sobrang ano niya, sobrang pino niya, sobrang ganda ng shift niya. So hindi siya jerky, sobrang smooth talaga. Yan guys, from second gear tayo, third gear. O, diba? Wala lang. Hindi siya ganun ka-jerk eh. Lalo na pag mas mataas yung RPM natin, sobrang parang mas nagiging maganda or smooth yung pag-shift natin. Ayan, down gear naman tayo. Apak lang. Apak lang, ayun no. Sobrang dali lang ng motor na to gamitin. Nasaan na ba tayo? Tapos kanan dito is Batangas City, Lipa, Malvar, Tanawan. Yan, magkakasama pa rin kami. Yan, sama-sama lang kami pila-pila. You know, shoutout kay Idol. Yan, kung napapansin nyo guys, medyo flat-footed tayo, dalawang paa. Yan, kaya medyo madali para sa atin na gamitin tong ZH2. Dahil nga may katangkaran tayo ng bahagya. Isa lang ang pwedeng gawin dyan. Bumomba. Boom, sarap! Yan, bale, kakaliwa kami dito. Papunta ng San Pablo, Lucena. Grabe, ang dami namin, no? Sobrang dami namin, no? Yan, bali meron pa tayong 11 kilometers, 26 minutes. Pagdating naman guys sa init ng motor or sa singaw ba ng motor, dahil nga 4-cylinder inline 4 tong ano natin, motor natin, is hindi naman siya ganun kainit kasi nakagamit na din tayo ng ibang motor. Actually mas mainit pa yun eh, kasi ito bali sa nakikita natin is 92 degrees Celsius yung temperature ng motor natin o ng oil natin ngayon. Medyo mataas na yan eh, kasi nga nandito tayo sa traffic, tapos low gear lang tayo, high RPM lagi. So usually pag cruising yan sa mga S-Lex ganyan, siguro pumapatak siya ng mga 75, 70. Pag mga gabi pa nga, mga 60 plus lang yan eh. Yun, kaya sobrang solid na itong ZH2. Malaki siya pero hindi siya mainit. Yun nga lang, syempre pag traffic, tapos pag nag-on yung radiator fan natin, tapos bubugas sa paa, medyo mainit nga lang. Pero pag natakbo, walang problema. Bomba daw eh. Pero minsan sa kakabomba, alam nyo guys, dyan nauubos gasolina natin eh, sa mga nagpapabomba lagi. Kaya minsan yung mga nagpapabomba, binibigyan natin ng konting lang eh, blip lang talaga eh. Pag-usapan muna natin guys yung dahil nakita natin tong lubak na kalsada, yung parang kinayod. Sa gulong naman guys, simula na nagpalit ako ng Road 6, sobrang naging kampante na ako sa gulong ko talaga. Simula tayo sa Rosso 3, which is wala naman ako reklamo doon. Medyo downside lang talaga pag naka Rosso 3 ka, is napakabilis niya maubos. Makapit siya kung makapit. Yun nga lang, mas makapit talaga ang Road 6 pagdating sa mga ulan. Lalo na ngayon, medyo tag-ulan. Kaya panalo talaga guys ang Road 6. Parang na rin yan eh, investment na rin yan eh. Yan, bali regroup lang ulit kami dito. Major turn, kakanan kami dito sa Santo Tomas Lipa Road. Yan, kanan tayo dito. Daming tao, parang palengke yata nila to. Dito sa Batangas, maraming baka dito. Kaya solid dito mamili rin ng mga bomba na naman yun. Ubos ang gasolina. So yun nga guys, masarap mabili dito ng mga baka. So yun, nabawasan na tayo na isang bar ng gasolina. Nakatakbo na tayo ng 50 kilometers, 51.4. Bomba. Yan guys, approaching na tayo dito sa may Lihim Cafe. Yan, pakaliwa tayo dito. So ayun guys, Lihim Cafe. Yan, tignan natin kung ano meron dito. Tayo kuya. Lubog pala dito. Ganda, lawak. So guys, touchdown na tayo dito, Lihim Cafe. Yan, park muna tayo dito, hanap tayong parking. So yun guys, tapos na kami kumain dito sa may Lihim Cafe. Tapos may mga nakasabay tayo dito mag-breakfast ride. Eto mga Can-Am.
Sobrang dami oh. Dami nila, puro Can-Am sila. Pero may mga 2 wheels din na kasama sila, iilan na lang. Ito napakalaki oh. Ganda, ganda na ito. Dami yung shocks eh oh. Tag-isa yung shocks niya bawat gulong oh. Parang kotse din siya oh. Yung ZH2 natin guys, parang lumiit, tignan. Kumpara dun sa sa Can-Am pag magkatabi. Yan, gear up muna tayo tapos bahala na kung saan tayo makarating. So tara, let's go. Grabe ang sarap upuan ng Can-Am. So siguro pwedeng mag back ride dito. Ito parang natutupi yung upuan niya. Spider F3 naman tong isa, Can-Am. So bali guys, ang daan natin is sa Tanawan. Tapos akyat tayo ng Tagaytay via Sampaloc. So sa review natin dito sa ZH2 natin is makakadaan pa tayo kahit papano sa konting twisties. So tara. Ayan o, palabas na tayo dito sa Lihim Cafe. Solid dito, luwag dito. Thank you kuya. Yun o. Sarap. Shout out. Solid. Sarap, sana matuto rin tayo mag-wheelie. Parang medyo takot pa talaga tayo mag-wheelie eh. Mamaya kung saan tayo mapunta eh. Imbis na tumas gulong natin, umakyat tayo sa langit. Yung sa sinasabi pala natin guys kanina, yung eco mode, eto yun may nalabas. So pag tinaasa natin yung RPM, ayun, nawawala siya. So yun yung eco mode feature niya. Pero hindi ko alam kung effective ba talaga na magiging tipid. Siguro konti, pero hindi ko tansya eh. Yan, pagdating sa mga ganitong traffic, yung stop and go, okay lang naman para sa natin. Kasi nga, abot na abot natin yung kalsada. Yan, dito muna tayo sa Total. Pagas muna tayo. So yan guys, pagas muna tayo dito sa sa Total. Para top up lang. Medyo malinis pa yung motor natin. Buti na lang maganda yung weather, hindi ulan ngayon. Yan, tapos ito yung gulong natin guys is Road 6. Yan, medyo makapal pa. Yan, tapos yung pipe natin guys, ang pinakabit natin dito is yung Acra na slip-on lang. Tapos ano pa ba napalitan natin dito? So yung mga axle slider yon, meron tayo. Ayun kanina, ano ba yan? Pagkain. Ha? Pagkain. Si Idol yung kanina nag-wheelie pero may pagkain pala siyang dala eh oh. Nakatayo na ka. Okay. So yun guys, axle slider nalagay natin. Tapos yung radiator guard. So napalitan din natin tong yung ram air. So guys, kung mapapansin niyo, hindi siya pantay eh. So dito sa left side na to is wala yung ram air. So dito makikita niyo yung ram air. So parang hindi siya balance eh. Ayan. So mas mataba dito. Na side, tapos slider, tapos yun lang. Yun lang yung napalitan natin dito sa motor natin. May mga nauna nang umuwi sa amin. Hindi ko alam si Kuya Anton, si Gab, si Darwin yata nauna na. Pero kami, akit muna kami ng Tagaytay. Medyo kinulang kami sa ride eh. Tsaka medyo maaga pa naman, 10:30 pa lang. So eto, kakadaan lang natin dito sa SM City, Santo Tomas. Medyo susunod-sunod lang tayo sa kanila. Hindi natin kabisado. Yan guys, papasok na tayo dito sa Star Tollway. Tapos siguro exit namin, Tanawan. Tingnan na lang natin kung saan dadaan itong mga to. Kasi kung uuwi rin kami kagad kanina, parang ang bilis lang ng ride eh. Aga pa eh. Yan, Tanawan City exit na tayo. Malapit na. Next exit yata, Tanawan na. So balik tayo bag, naka-exit na tayo ng Tanawan City. So yan guys, naka-exit na tayo dito sa may Tanawan. Pag exit natin dito is kakanan tayo. Bali sa buong biyahe natin ngayon is nakabiyahe na tayo ng 74.6 kilometers. Sarap na ito, medyo maganda yung weather. Makapit gulong natin. Medyo pangit dumaan guys dito sa may Sampaloc dahil nga nag-uulan. May mga nalalaglag na mga buhangin, bato sa kalsada sa Sampaloc Road. So ito medyo maganda yung weather. Parang almost 1 week na rin hindi masyado na ulan. Yan, rinig natin guys yung supercharge na itong ZH2 sa mga bandang 6,000 RPM. Yan guys, so kung naririnig niyo yung supercharge natin, yan, mga bandang 6,000 yan. So guys, simula dito sa may Tanawan is papuntang Tagaytay is may dalawang kalsada paakyat. Yung isa, yung Ligaya Drive na tinatawag na Sungay. Tapos yung isa naman is yung Sampaloc. Doon sa Sungay guys, yun yung matarik na kalsada. Dito naman sa Sampaloc guys, mahaba, yun nga lang, medyo mas maliit yung kalsada. So tama-tama, matatry natin ton si ZH2 sa ganun. Yan, pagdating sa takbuhang 100 naman, walang vibration ng ZH2 natin. Medyo na high speed natin to, takbo mga 150 pataas. So far, di pa ako nagkakaroon sa kanya ng problema. Ay, grabe yun, no? Grabe yun. Haba. Tayo na, sarap matutunan talaga wheelie. Siguro naka-wheelie ka mga 5 segundo, no? Sarap sa pakiramdam. Basta maganda sa wheelie, yung parang, kunyari, pababa na yung gulong mo. Yung dahan-dahan pa siya nababa. Parang nose wheel ng aeroplano. Solid. Sana matuto tayo niya next time.
Guys, kasama rin pala natin dito, shoutout kay Rhea. Yan, ngayon lang ulit siya nakasama sa amin. Ang huling ride namin is yung KB ang pa yata yun, last year pa eh. Yan, eto, sunod lang ulit tayo kila Pres, kila Kuya Andy, kila Helson, kila Kuya William. Ito yung mga fast boys ng Lobo eh. Sunod lang tayo dito. Yan, medyo malapit na tayo sa Sampaloc Road. Kahit nga dito may mga twisties na banking, sarap oh. Sarap talaga pag pambanking yung gulong. Nahirapan tayo bumanking nung dala natin yung Transalt and Honda XADV eh. Downshift, banking. Opya. Hindi tayo masyado makahataw eh kasi may dala tayong bag sa harapan. Nakakatakot. Okay lang sana pero dala kasi natin yung drone natin. Yan. Outside, downshift, kurba. Sarap. Hataw. Woo! Grabe dun sa unahan eh oh. Ang dami nagwiwili yung walastik. Yan guys, dito yung Sungay Road. Yan, yung Ligaya Drive dun yun. So diretso pa tayo para sa Sampaloc. Ang labas na itong Sampaloc guys, yung dun na sa may rotonda, sa may Tagaytay. Ayun guys, kung nakikita ninyo yung mga building na yun sa taas na yun, Tagaytay na yun. Yun oh, nakikita nyo ba yun? Yung mga building na yun sa taas. Ito yung tumatalon oh. Woo! Oh shit! Ang taas ang talon! Grabe, yung mga tsumpot ko eh. Yan, dito na tayo guys sa pakanan papunta sa Sampaloc Road. Yan. Bali, intayin lang muna namin yung mga kasama namin. So yun guys, galing tayo dun sa may Sampaloc Road. Hindi natin na-on yung camera natin, sayang. Pero naka-on yung 360 natin, so napanood nyo naman. Yun nga, sabi natin kanina, hindi nga lang naka-record yung camera natin. So kung ZH yung gagamitin nyo sa mga twisties, is kailangan may body weight kayo ng kaunti. So medyo mabigat din kasi yung motor natin, which is 240 kilos din talaga siya. So may body weight, body positioning. Tapos yun dun pa sa dinaanan natin ng mga twisties is medyo dikit-dikit yung kurbada. So yun, sayang, di natin na-on yung camera natin. Nagpalit kasi tayo ng
ng battery. Hindi ko na-on yung camera. Sayang. So guys, ayun na, pababa na tayo dito sa may Aguinaldo. So kung dadaan din kayo guys dun sa may Sampaloc, mas maganda na if paakyat kayo kaysa sa pababa. Kung pababa kasi medyo masakit sa braso eh. Yung weight nyo kasi nakadiin kayo. Unlike sa pagpaakyat, throttle lang kayo ng throttle. Yan, biyahe muna kami dito pa Aguinaldo. So bali yun guys, so far halos kalahating araw na rin tayo nabiyahe gamit ang ZH2 natin. Wala naman tayo masyadong nararamdaman na sakit sa likod, sa braso, kasi nga unang-una yung handlebar niya is hindi naman ganoon ka-vibrate. Parang wala nga vibration talaga. Sa sitting position naman natin is upright siya, hindi siya yung katulad ng mga sports bike na medyo nakayuko kayo ng ganyan. So panalo tong ZH2 para sa akin. Siguro sanay na tayo. Yan, siguro naman kahit anong motor na pipiliin ninyo is maganda naman talaga. Yun nga lang, pare-parehong may downside yan. Tulad dito sa ZH2 natin is medyo mabigat. Yung fuel efficiency niya is hindi ganun kaganda. Kung tatanungin naman ako guys, kung ano naman yung mga nagustuhan natin is madami. Kompleto siya sa features, may riding mode. Sa braking system is panalo, maganda dahil naka-Brembo nga. Sa power, nandiyan yung power. Isa pa pala guys sa mga medyo downside sa motor natin, itong ZH2 is naked bike kasi siya. So wala siyang wind visor o windshield pag medyo nasa high speed ka. So kahit gano'ng kalakas tong ZH2 natin, patibayan na lang ba ng dibdib kung kakayanin mo ba yung hangin na sasapol sa dibdib mo. So yan lang naman. Yan na. Nangawit na. Yun oh. Boom! 3 seconds yun. Hang time eh, no? Galing. So dito tayo pupuntang Shell na to. Yan oh. Yung iba nag-U-turn. Kami rekta na dito. Yan, dito na tayo muna sa Shell guys. So ayan guys, sana nabigyan natin kayo ng konting idea dito sa Kawasaki ZH2 na lagi natin gamit. Yun, nag-enjoy tayo dito sa motor natin. Yun nga lang, hindi natin nakunan yun dun sa may Sampaloc Road. Ang nakunan lang natin is dito sa may 360 natin. So yun guys, dito na natin tatapusin yung vlog natin sa lahat ng mga tumapos ng vlog natin ngayon. At sa lahat ng mga subscribers natin, shoutout sa inyo lahat. So yun lang guys, Dubi Moto out. Bomba tayo. Yun, thank you guys.